Magandang gabi po sa inyong pong lahat. Good evening everyone dito sa church at sa mga viewers. Patuloy po kami nagpapasalamat po sa inyong pagsubaybay sa every Sunday at saka Wednesday at every may pinopost po kami sa jail or sa kanlungan, juvenile justice ng San Mateo. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Announcement po ay ngayon, sa Sunday muna, patuloy po pa rin tayo sa series of study in Luke chapter 13, beginning 18 po. So mga parables po yan, mga kapatid. And then ngayon po ay second part ng pagtawag kay Gideon. So tinawag po siya sa second chapter 6, last week po in teaching. Chapter 7, ngayon po ay napakahalaga na po ang study natin. Ngayon na po yung labanan. So, and then, tingnan natin mga kapatid, no, anong klaseng labanan ba ang inihanda ng Panginoon? Samahan niyo po kami mga kapatid dahil napakahalaga po ng teaching na ito dahil ipinakikita lang ng teaching na ito, ng istorya na ito ay kung paano kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos laban sa mga kalaban ng mga Israelita. So, sige po, let us start with prayer. Diyos Ama, salamat po. Pangunahan niyo po kami at nawa Ama, kami po ay matuto sa mga halimbawa ng mga pinakikita ninyo sa aming mababasa, Lord, sa Hukom chapter 7 po. Istorya po ng isang mandirigma, Panginoon, na nakakaranas din po ng takot, pero pinakikita mo kung paano mo siya pinalalakas at pinagtitibay at manalig sa mga salitang inyong sinasabi sa kanya. Kay Gideon, aming Diyos. Pangunahan niyo po kami, Ama, spiritually sa gawain ito. Nawa ang salita mo ang magwagi laban sa mga tukso, mga panggugulo, at anumang bagay, Lord, na maging hadlang. Upang mahatid ang pag-aaral na ito, kayo po ang aming maging protector, Panginoong Diyos, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Magwagi po ang salita, maunawaan po namin ito sa gabing ito. To all the viewers at dito sa church. Salamat po, Ama. Tinataas ko po ito sa ngalan ni Kristo ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, so kung maalala po ninyo last week, tinawag po ni Lord si Gideon. Actually, anghel po ng Panginoon ang inaatasan ni Lord bilang messenger niya. So, naipapangalan sa anghel ng Diyos, Panginoon na rin. So, natakot po si Gideon kasi meron po siyang 5 favor na hinihingi bilang proof of evidence na malaman niya kung bakit nawawala ang Panginoon. Parang gano'n. May 2 tanong at may 3 sign na hiningi si Gideon. So, total of 5 proof of evidence. At yung sign na yon ay nagpatunay lang na anghel ng Diyos ang kausap ni Gideon. So ngayon, nanampalataya po si Gideon. Kaya dito sa chapter 7, siya po ay inutusan ng anghel na mag-form po ng mga tao, tumawag ng mga tao, mga kasama niya na magiging kakampi. So nagpadala siya sa Hukom chapter 6:35, nagpadala siya ng mga sugo sa Manases, kay Aser, Zebulon, Nephtali, at umahon po yon para salubungin po si Gideon. Tingnan natin, beginning verse 1, Hukom chapter 7, verse 1, ano po yung mga mangyayari? Sige po, tingnan natin verse 1. Okay, so hindi ko na po bibigay introduction nito. Diretso na po tayo mga kapatid. Sabi rito, pagkatapos si Jerubbaal sa makatuwid ay si Gideon at ang lahat ng mga taong kasama niya ay maagang bumangon at nagkampo sa tabi ng bukal ng Harod, ang kampo ng Midian.
ay nasa dakong Hilaga. Ano ba Hilaga? Is southern part? Northeast? Anyway, nasa sa dakong Hilaga. Okay. So nagkakampo po, tinawag po na si Jerubbaal sa makatwid ay si Gideon. Ang Jerubbaal, pinangalanan to kay Gideon sa teaching natin last week, Hukom chapter 6 verse 32. Kasi nga, lumaban po siya kay Baal. Itinumba yung poste ni at yung Baal ay sinira. Baal po yun ng tatay niya. So, gabi niya po ginawa yon. So, hindi nila alam kung sino ang nagsira at nagtumba ng poste. So, nag-imbestiga po ang mga taga-Midianites. Nalaman nila na si Gideon po, anak ni Joas, ang gumawa. So, si Gideon po ay balak patayin, alang-alang sa pagtatanggol sa Diyos-Diyosan. Nagalit po si Joas. Sino man magtanggol sa Diyos-Diyosan na yon ay mamamatay, sabi niya sa kinamagahan. So, pinangalanan nilang Jerubbaal si Gideon, na ibig sabihin ay magsanggalang. Sabihin, iba-ibang ang ibang interpretation meaning yung kalaban ng Baal. Okay? And then, the name Gideon naman, ito po ang tawag dito ay the warrior, called warrior, or destroyer. So ngayon, let's, verse 2. Sabi rito, verse 2, sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang Panginoon po ang nagsabi. Anyway, inipon po ni Gideon yung mga tao. Pero ito sabi ng Panginoon kay Gideon, ang mga taong kasama mo ay lubhang napakarami. Sabi dito, napakarami raw upang aking ibigay ang mga Midianita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin na sinasabi, ang sarili kong kamay ang nagligtas sa akin. Okay. Mga kapatid, alam ng Diyos, even ang anghel, alam niya ang behavior ng tao, ng mga Israelita. Actually, ang salitang Israelita, dati kasi naman Jacob yan. Kaya naging Israel kasi lumaban niya sa Diyos. Nag-wrestling sila ng anghel, kaya ginawa siyang Israelita. Alam sa pangalan pa lang Israel is, alam nila na matigas ang ulo ang Israel. At pride. Na sinasabi na ng anghel na maraming tao, maraming sundalo na dadalhin si Gideon. Pero sabi ng anghel, marami yan. Baka naman magmalaki yan at lumaban pa sa akin at sabihin, dahil sa kanilang mga kamay ay nalupig nila ang kalaban. Anyway, tignan po natin, no? Tignan po na natin yung sa Book of Numbers, chapter 1, verse 3, ang unang requirements po, kasi meron po ditong tinatawag na 4, let's say, negative requirements. Pero, sa pagpili ng sundalo, ang requirements lang ng Panginoon ay iisa lang. Tingnan natin, Aklat ng Bilang, chapter 1, verse 3. Mula sa 20 taong gulang pataas, lahat sa Israel na maaring lumaban sa digmaan, sila ay bibilangin mo at ni Aaron ayon sa kailang mga hukbo. So 20 years old and above, sila rin yung mga nagbibigay na ng mga taxes. 20 years old and above, age 20, mga lalaki, qualified na sila sa digmaan, sa pag-observe ng mga batas, ng tinatawag na taxes. Matured na po ito para sa Panginoon. So ito ang unang requirements sa mga magiging bahagi ng soldiers. Pero ngayon mga kapatid, magkakaroon po si Lord ng 4 na requirements pero negative side siya. Una, dito sa verse 2, ayaw ng Panginoon ng marami. Para ma-qualify, para sumali sa labanan, lumaban sa battle, ang unang requirements po, actually mababasa natin yan ngayon, verse 2 hanggang verse 7, meron pong 4 requirements ang Diyos
para mapili sila, ma-qualify sila. Pero yung po requirements na yun ay hindi yung positive, negative po yun. Ibig sabihin, ang una, dito sa verse 2, ay ayaw ni Lord ng marami. Ayaw niya ng marami na lalaban. Alam mo naman ng Panginoon, gusto niya, laging kakaunti lang. Si Joshua nga, mga kapatid, di ba? Ang daming kalaban ni Joshua. Even si David, pumapatay ng 200. Si David lang yun, ha? Doon, nakikita yung kapangyarihan ng Diyos kapag dihado ang tao, ang mga panig ng Diyos, pag dihado sila by numbers, mathematically speaking, mukhang hindi mananalo, pero dahil kung ang Diyos ang pumili, gusto ni Lord yon. Unang requirements, ayaw niya ng marami. Dito nakalagay sa verse 2. Pangalawang negative requirements, na ang magiging resulta kasi baka magmalaki. Ayaw ng Panginoon, sabi rito, baka ang Israel ay magmalaki. Ayaw ng Panginoon na ma-pride yung mga Israelita, lalo na pagdating sa labanan. Lest Israel claim glory for itself against me. Magmamalaki. At sabihin daw nila, saying, my own hands has saved me. Dito nga, nakalagay, baka sabihin daw nila, sarili kong kamay ang nagligtas sa kanila o sa akin. So, sa verse 2, dalawa yung requirements, negative requirements ni Lord. Ayaw niya na marami, ayaw niya maging mayabang, magmalaki ang mga Israelita. Verse 3, ito yung pangatlong negative requirements. Verse 3, nabasa na ba yung bilang? Nabasa na, no? One verse. Okay. Verse 3, kaya't ngayon, ipahayag mo sa pandinig ng mga tao, sabi ni Lord, sino mang matatakutin at nanginginig ay umuwi na sa bahay. At sinubok sila ni Gideon. Umuwi ang 22,000 at naiwan ang 10,000. So, kung titingnan natin, ang total na naipon ni Gideon is 32,000. Pero sinasabi nga ni Gideon, kung sino man niya matatakutin, those who are trembles, nanginginig, and fear men, ay umuwi na. So, ang umuwi ay 22,000 at ang naiwan ay 10,000. So, yung 10,000, medyo yon, matitiba yon o kaya ay matatapang yon, mga kapatid. Yung 10,000. So, pangatlong negative requirements ay those who are trembles, yung mga ayaw ni Lord, yung mga matatakutin. Pangatlong negative requirements ay the Lord not qualified those who are trembles and fear men. Yung mga matatakutin. Ito po ay 20 years old and above, mga kapatid. So, sinasala ng Panginoon kung sino talaga ang pwede. Actually, marami ng labanan ng Israel, mga kapatid. Marami po tayong dinaanan. Maraming tagumpay, marami rin hindi tagumpay. In Book of Numbers, chapter 14, verse 42 to 45, nagalit ang Panginoon, so nagreklamo yung mga ibang nag-spy at yung mga leader nila, umakyat sila sa taas para makipagdigmaan. Sabi ni Moses, huwag kayong lumaban. Hindi nyo kasama ang Panginoon. Actually, pag binasa niyo po yun, Book of Numbers 14, 42 to 45, sila po ay namatayan at sila po ay nagtakbuhan. Ang daming namatay. Again, in Joshua chapter 7, verse 45, dahil sa kasalanan ni Achan, ang city of Ai na napakakaunti, nagpadala lang sila ng 3,000 mga soldiers, tumakbo po sila. 36 po yung Israelitang namatay. At nagtakbuhan na po yung iba. So marami na pong labanan na masasabi natin, okay, kina-qualify sila ni Lord, 20 years old and above, pero ang totoo niyan, hindi lahat ay talagang men of valor o kaya yung valiant soldiers, yung talagang matipuno at magiting na lumalaban. Kaya alam ni Lord kung sino mga matatapang dito at kung sino yung duwag. Kaya nga sabi ni Lord, yung nanginginig, natatakot, pauwi na. So yun, ang pangatlo na po yun, yung mga negative requirements. At 10,000 po ang naiwan.
Verse 4 to 7. Tingnan natin dito sa verse 4 to 7, yung pang-apat na requirements. Sinabi ng Panginoon, verse 4, kay Gideon, napakarami pa rin ang tao. Imagine mo, 10,000, marami pa rin daw. Dalhin mo sila sa tubig at dooy aking susubukin sila para sa iyo. Sino mang aking sabihin sa iyo, ang taong ito ay isasama mo, sasama sa iyo, iyon ang sasama sa iyo. At ang sino mang sabihin ko sa iyo, ang taong ito ay hindi sasama sa iyo, iyon ay hindi isasama o hindi sasama sa iyo. So, yun ang instruction ni Lord kay Gideon. Dalhin mo sila sa tubig. So, alamin natin kung ano gagawin sa tubig. Verse 5. Kaya't kanyang dinala ang mga tao sa tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, bawat uminom ng tubig sa pamamagitan ng kanyang dila, whether ito man ay nakaluhod o nakadapa, basta dila lang ang ginamit, gaya ng pag-inom ng aso. So, alam natin kung paano uminom yung aso. Dila lang naman talaga ang ginagamit. So, ibig sabihin na nakasubsob sa tubig, sabi rito, ay iyong ihihiwalay. Gayon din ang bawat lumuhod upang uminom. Gayon din ang bawat lumuhod upang uminom, whether lumuhod man siya na gamit ang kamay o yumuko at uminom din, parang aso. Verse 6, ang bilang ng mga uminom na inilagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay 300 lalaki. Sa 10,000 mga kapatid, 300 po yung gumamit ng kamay, whether dalawang kamay o isang kamay para dalhin yung inumin mula doon sa ilog o sa tubig patungo sa kanilang bibig. Ngunit ang lahat ng nalabi sa mga tao ay lumuhod upang uminom ng tubig. So, ibig sabihin, may mga nalabi naman, uminom at lumuhod din naman at uminom ng tubig. Pero sabi dito ni Lord sa verse 7, at sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaki uminom at ay ililigtas ko kayo. Yung 300 na yun, yung ginamit ang kamay. At ibibigay ko ang mga Midianita sa iyong kamay at ang iba ay pauwi mo na sa kanya-kanyang bahay. So ano kaya reaction ni Gideon? Panginoon, inipon natin ito, 32,000. Ngayon, 10,000. Siyempre, kung ikaw ay pinaka-chief of staff, commander-in-chief, parang nababawasan yung mga sundalo mo, hindi ka ba mag-aalala? So, yung 9,700, pinauwi. Sabi rito, pauwi mo na. Pero sa pamamagitan daw ng 300, ililigtas. No? Ang lalaki uminom ay ililigtas ko kayo. Sa pamamagitan ng 300 lalaki uminom ay ililigtas ko kayo. At ibibigay ko ang mga Midianita na sa iyong kamay. Sa pangako ng Panginoon yun, ililigtas ko kayo sa pamamagitan ng 300 na ito. Sa tang iba ay pauwi na sa kanya-kanyang bahay. Okay? So ngayon mga kapatid, no, ito po yung pang-apat na negative requirements. The fourth negative requirements are yung lazy, yung tamad na soldiers. Bakit po tamad? Parang aso po kung uminom ng tubig. Alam niyo po, parang aso po o kaya tamad po ang tawag doon ng Biblia. Tignan natin, Kawikaan 19:24. Ibinabao ng tamad ang kanyang kamay sa pinggan, halimbawa sa pinggan, at hindi niya ibabalik pa sa kanyang bibig man lamang. Bakit kaya? Kawikaan 26:15. Ibinabaw ng tamad ang kamay niya sa pinggan, ang dalhin uli iyon sa kanyang bibig ay kanyang kinapapaguran. Ibig sabihin, tamad. So nakikita ng Panginoon, ang umiinom na hindi gumagamit ng kamay ay tamad. Pero ang umiinom at nakaluhod at inaabot ang tubig para dalhin sa kanyang bibig, para sa Panginoon, yun ay masipag. May effort. Hindi lazy. Kaya mga kapatid, no, 9,700 soldiers, na brave soldiers to, malalamang. Pero ang kanilang behavior, sila po ay tamad.
Hindi po sila pumasa sa behavior examination ng Panginoon. Okay, to summary, 4 po yung negative requirements po dito na mahirap i-qualify ni Lord. Una, ayaw ni Lord ng marami. Verse 2. And then, verse 2 rin, ayaw rin ni Lord na marami nga, baka magyabang. Lest Israel claim glory for itself against me, sabi ng Lord. At sabihin, my own hand saves me. At pangatlo, sa verse 3 naman, ayaw din ni Lord na yung those who are trembles and fear men. So negative to, ayaw ni Lord ito. At pang-apat, ang lazy soldiers, yung tamad na sundalo. Tamad na sundalo. Tinignan ko rin po, ni-research ko rin po. So sa atin po, no, sa PMA, Philippine Military Academy, has a 9 basic initial qualification. Pero meron tong major, but for major qualification, may 4. Una, status, dapat Filipino citizen. Yung education, yung grades niya, at least 85% and above. Physical, yung height, 5 feet to 6'4", male or female height. At yung kanyang assessment sa kanyang mga physical, medical examination, aptitude interview, ay pasado. So may mga nagsasabi, ay flat-footed yan, hindi yan papasa. Case-to-case basis daw po yon. Flat-footed with pain, halimbawa, yung flat-footed, medyo parang hirap maglakad, masakit, hindi talaga papasa. May mga medical examination naman yan. But kung sakali lang daw na mild lang daw yung pain, eh, i-evaluate pa naman ng medical supports pa naman din. So mga kapatid, no, ito yung mga pinagpipilian ng Panginoon. Ito yung mga gusto ng Panginoon na hindi pwedeng pumasok sa military ng Israel. Okay? Wait lang ha. Okay. So verse 8, kaya't kumuha ang mga tao ng mga pagkain at ng kanilang mga trumpeta at kanyang sinugo ang lahat ng mga lalaki sa Israel sa kanya-kanyang tolda. So may mga lalaki pa naman din sa mga tolda. Ngunit itinira ang 300 lalaki. Ang kampo ng Midian ay nasa ibaba niya sa libis. Mga kapatid, itong mga Israelita na to, karamihan dito, napunta sa bundok kasi nga na nagtaboy sila ron dahil naging makapangyarihan po ang Midianites. Kung babalikan natin ang study natin last week, sabi nga doon sa study natin last week, ang mga Israelita ay napunta sa bundok at ibinigay sila ng Panginoon sa mga Midianites. Now, nasa taas sila at ang mga kalaban nila ay nasa baba. So ngayon, nagpe-prepare na po sila. And then verse 9, ang sabi dito sa verse 9, nang gabing iyon ay sinabi ng Panginoon sa kanya, bumangon ka, lusungin mo ang kampo. Sabi dito, ng Midian ay nasa ibaba. Bumangon ka, lusungin mo ang kampo sapagkat aking ibinigay na ito sa iyong kamay. Mga kapatid, si Lord po, madalas po gano'n, no? Kay Moses, kay Joshua. Bumangon ka, tumayo ka, binigay ko na ito sa iyong kamay. Okay. And then verse 10, tingnan natin, ha? Ngunit kung natatakot kang lumusong, biglang nagtanong, para may doubt din yung anghel. Lumusong ka sa kampo na kasama si Pura na iyong lingkod. Mga kapatid, si Gideon po ay, siyempre bilang isang tao lang din, bagamat mandirigma siya, dumarating din yung fear o takot. Imagine mo, 32,000 sila, naging 10 at naging 300. Actually, next week pa naman natin mababasa ito. Kasi ang mahuhuli nila ngayon ay puro mga prinsipe. Pero yung mga kings, next week, chapter 8, ang mga hari po, mga kapatid, ay babanggitin naman yan sa chapter 8.
In verse 10, lahat ito na matatapos natin ngayon sa chapter 7, nasa 120,000 yung kalaban nila. Napakarami. Kaya posible po nalalaman ni Gideon yan dahil nasa taas sila, nakikita niya yung dami ng kalaban. Kaya pwedeng matakot po si Gideon. Pero sabi ni Lord, yung anghel ng Lord, kung natakot kang lumusong ka sa kampo na kasama si Pura na iyong lingkod. So meron po dito tinatawag na kung si Gideon last week, humahanap siya ng tatlong sign bilang proof of evidence na kasama niya ang Panginoon, ginagamit na nga siya ng Panginoon. So ito yung isa pa, final proof para malaman ni Gideon kung talagang ibibigay na ba sa kanyang kamay ang mga kalaban. So sabi dito, pumunta sa kampo, isama mo si Pura. Dahil, mga kapatid, may takot po si Gideon. Mahirap siyang tignan na parang 300 lang soldiers na kasama niya, mananalo ba yun? Libo-libo yung kalaban. Kaya ngayon, inutusan siya ng anghel, at ano sabi dito, verse 11, iyong maririnig kung ano ang kailang sinasabi at pagkatapos ang iyong mga kamay ay palalakasin upang masalakay mo ang kampo. Na magkagayon, lumusong siyang kasama si Pura na kanyang lingkod sa himpilan ng mga lalaki may sandata na nasa kampo. So sabi dito ng anghel, palalakasin ko ang iyong kamay. Pagkatapos ang iyong mga kamay ay palalakasin upang masalakay mo. Ibig sabihin, kanina binabanggit yung mga duwag at yung mga nanginginig. Yung mga kamay yun mga nanginginig laban sa kalaban, mga takot. Ngayon, maaari nakikita ng anghel na ang kamay ni Gideon ay maaari nanginginig. Natatakot. Dahil ito na po, lalaban na po. Pero sabi nung anghel, pag madidinig mo, sasabihin nila, yung prophecy po ito bilang interpretation ng panaginip At pag narinig daw ni Gideon yon, lalakas daw yung kamay niya para bang sisigla siya at lalakas ang kalooban niya. In verse 12, sasama niya si Pura, no? Ang mga Midianita at ang mga Amalekita at ang lahat ng mga taga-silangan ay nakakalat sa libis na parang balang sa dami. Yan na nga po. At ang kailang kamelyo ay di mabilang, naggaya ng buhangin sa tabi ng dagat. So, nasa 120,000 po ito, mga kapatid. Dami. Actually, 135,000 po ito. Kaya lang yung 15,000 makakatakas kasama ng mga hari. So, 120 lang yung mapapatay dito. Verse 13, nang dumating si Gideon, may isang lalaki. So, ibig sabihin, dumating po sila doon sa kampo ng kalaban. May isang lalaki na nagsasalaysay ng isang panaginip sa kanyang kasama at kanya sinabi, nagkaroon ako ng isang panaginip. May isang munting tinapay ng sebada na gumulong patungo sa kampo ng Midian. Kasi nga, galing sa taas sila, ang mga Israelita, at umabot sa tolda. Tinamaan ng tolda at iyon ay bumagsak. Baliktad at ito'y nawasak. So, meron pong isang taong nananaginip o nanaginip po siya. Ang panaginip niya ay may isang munting tinapay ng sibada, yung tinatawag na ang tawag dito, yung barley bread. So, ang panaginip na ito, mga kapatid, ay i-interpret, mga kapatid, no? Tingnan natin in verse 14. At sumagot ang kanyang kasama, ito'y wala ng iba, kundi ang tabak ni Gideon, na anak ni Joas. Siya isang lalaking Israelita at sa kanyang kamay, para sa dulo ko na ilalagay yung bilang 12:6. Siya isang lalaking Israelita at sa kanyang kamay, ibinigay ng Diyos ang Midian at ang buong hukbo. Okay? So mga kapatid, nanaginip po ang mga kalaban na Israelita. So itong panaginip na ito, minsan ginagamit ito ni Lord. So itong Midianita na ito ay parang sila po ay nagagamit ng Panginoon. For example, si Balaam. Si Balaam po ay isang false prophet na ginamit din ng Panginoon para pigilan sumpain ni Balak
ang Israelita nung panahon na naglalakbay ang mga Israelita patungo sa Promised Land. So nagagamit talaga ng Lord ang ibang mga kalaban, no, to yung i-provide yung prophecy at yung interpretation. And then sa interpretation, sabi nga ni Lord, ang interpretation po, ginagamit ni Lord, ang isang propeta para sa panaginip, ipaunawa ang kanyang mensahe at ini-interpret po ito. So tumatawag po siya ng tila parang isang propeta. Kaya ito ay naging parang propeta po ito, itong nanaginip na ito, to prove na paunawa kay Gideon na ang mga Midianites ay binibigay sa kamay niya. Ang panaginip po, ang interpretation ng panaginip ay galing din sa Panginoon at ang propeta po ay ginagamit ni Lord. Sabi nga sa Bilang 12 verse 6, at kanya sinabi, pakinggan ninyo, sabi ito ni Lord, no, kay Aaron tsaka kay Miriam na kinalaban na si Moses. At kaya sinabi, pakinggan ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay magpapakilala sa kanyang pangitain at kausapin ko siya sa panaginip. Kaya ngayon, itong dreams na ito, verse 13 and 14, ay kinausap ng Panginoon through dreams. At kinausap siya at upang ipadinig para sa pandinig ni Pura at ni Gideon yung mangyayari. Now, mga kapatid, so ang interpretation dito nila ay yung tabak daw ni Gideon. Yung barley bread, ang simbolo po ng sibada na tinapay ay humility and poverty and God's unexpected provision according kay Ezekiel chapter 4 verse 9 to 12. Pagkain po kasi 'yon, mga kapatid. But sabi naman ng iba, ito po ay weakness ni Gideon and divine victory. Kaya nga dito nabanggit is, ang sinasabi dito ay yung tabak. Yung nalaglag daw na sibada, na tinapay, na munting sibada, ang interpretation ng ay tabak ni Gideon. Kasabi nila, siya ay isang lalaking Israelita at sa kanyang kamay ibinigay ng Diyos ang Midian at ang buong hukbo. So yung tabak ang kailang nasabi na interpretation ng munting tinapay. So ngayon mga kapatid, ito po ay perhaps kumalat. Mamaya malalaman natin kung bakit naging ganito ang kanilang mga pagkilala kay Gideon. So 15, verse 15 mga kapatid hanggang verse 25, dito malalaman natin, konfirmado na po ni Gideon na binigay na nga ni Lord. Ito po yung last sign na hiningi. Actually, hindi hinihingi ni Gideon, kundi ang angel na po ang nag-offer nito kasi nalalaman niya, nakikita niya marahil ang pagkatakot ni Gideon dahil kakaunti lang sila. So tingnan natin, verse 15. Nang marinig ni Gideon ang salaysay tungkol sa panaginip at ang kahulugan niyon, siya bumalik sa kampo ng Israel at sinabi, tumindig kayo, ibinigay na ng Panginoon sa inyong kamay ang hukbo ng Midian. So lumakas na ang loob ni Gideon. Narinig niya po, na-confirm na po ng anghel na binigay na nga. Verse 16. Hinati niya ang 300 lalaki sa 30 pulutong, sa 3 grupo po, at kanyang nilagyan ang mga kamay nilang lahat ng mga trompeta at mga bangang walang laman at mga sulo sa loob ng mga banga. So, yung trompeta sa isang side ng kamay at yung isa naman ay banga na mayroong torch sa loob. Wala pong laman yon. Okay, so verse 17, at kanya sinabi sa kanila, masdan ninyo ako at gayon din ang inyong gawin. Pagdating ko sa may hangganan ng kampo, ay gawin ninyo ano ang aking gagawin. Kung ano yung gagawin daw ni Gideon, gawin din daw nila. Verse 18, kapag hinipan ko at ng lahat ng kasama ko ang trompeta, so yung grupo ng 100, ang mga trompeta sa lahat ng panig ng kampo ay hihipan din. At isigaw ninyo para sa Panginoon at para kay
Gideon. Okay? So dito mga kapatid, in verse 8, kung alalahanin natin, may mga tao rin sa mga tolda sa kampo na mga hindi nakasama na kasama silang mag-blow ng trumpets. Kasi sa verse 8 kasi, binigyan din sila, no? Sabi, no? At kanyang sinugo ang lahat ng lalaki Israel sa kanya-kanyang tolda, na sila din ay mag-blow ng trumpets na kapag nadinig nila yung trumpets na binublow ni Gideon. So, ibig yung mga nasa tolda ay tutunog ng trumpeta. So, ang trumpets po ay yung horn, ang horn na to ay yung mga mga kapatid, yung sungay ng ram, no? Yung sungay ng ram ang pwedeng maging trumpeta na ito. Okay? So, verse 19, tuloy ko lang po. Kaya si Gideon at ang 100 lalaking kasama niya ay nakarating sa mga hangganan ng kampo sa pasimula ng pagbabantay sa hating gabi. Nang halos kahahalili pa lamang ng bantay. Kanilang hinipan ang mga trompeta at binasag ang mga banga na nasa kanilang mga kamay. So, ibig sabihin, nung dumating si Gideon, para humalili sila kasi may nag-overnight na nagbantay sa hating gabi. So ngayon, kanilang hinipan ang mga trompeta at binasag ang mga banga na nasa kanilang kamay. So ang hawak na lang nila siguro, torch na lang. Verse 20, hinipan ng 30 pulutong. Ibig sabihin, 30 pulutong, bawat pulutong ay 100. So 300 po yun. Hinipan ng 30 pulutong ang mga trompeta at binasag ang mga banga. Nahawak ang mga sulo, kasi binasag na po, sulo na lang po ang maiiwan doon. Sa kanilang kaliwang kamay, ang sulo po ay sa kaliwang kamay, siguro andun din yung banga na hawak nila. Ngayon, sulo na. Merong nakapo yun. At ang trumpeta sa kanilang kanang kamay na hinihipan, na kanilang hinihipan. At sila'y nagsigawan. Ito pong sigaw nila. Ang tabak para sa Panginoon at kay Gideon. Ang tabak para sa Panginoon at kay Gideon. Mga kapatid, ang instruction ni Gideon sa verse 18, kapag hinipan ko ng lahat ng kasama ko, lahat ng kasama ko ng trompeta, ang mga trompeta sa lahat ng panig ng kampo, doon sa taas, sa kampo ng mga Israelita, ay hihipan din. At isigaw ninyo para sa Panginoon at para kay Gideon. Ang dapat isigaw lang, para sa Panginoon at para kay Gideon. Pero ang naisigaw po nila, ang tabak para sa Panginoon at kay Gideon. Mayroong naidagdag na tabak. Ang tanong ay, nasaan ang tabak? Yung kanan, ang hawak nila trumpets. Yung kanang kamay. Yung kaliwang kamay ay torch. Wala po silang mahawakang tabak. Baka ang tabak lang ay meron, si Gideon. Ulitin ko po, in verse 20, yung 300 na ito, ang hawak noon sa kanan ay trumpets lang. At sa kaliwa ay torch, yung sulo. So wala nang pangatlong kamay para masabihing may hawak na tabak. Wala pong tabak. Pero ito pong sinigaw, ang tabak para sa Panginoon at kay Gideon. Verse 21, tingnan natin ito. Bawat isa ay nakatayo sa kanya-kanyang lugar sa palibot ng kampo at ang buong hukbo ay nagtakbuhan, yung mga Midianites. At ang buong hukbo ay nagtakbuhan. Sila ay sumigaw at tumakas, yung mga kalaban. Verse 22, nang kanilang hipan ang 300 trumpeta, pinagpaglaban ng Panginoon ang mga kaaway laban sa isa't isa. At laban sa buong hukbo, at tumakas ang hukbo hanggang sa Betsita, sa dakong Serera, hanggang sa hangganan ng Abel Mehola sa tabi ng Tabat. Ibig sabihin, hindi po nakipaglaban yung 300 na soldiers na ito, wala naman po silang tabak. So, sino nakipaglaban? Yung mga Midianites, sila nagkaroon ng friendly battle, no? Versus yung mga Amalekites. Yung allied forces na ito na magkakampi laban sa Israel, sila po ang pinaglaban
ng Panginoon, mga kapatid. So dito makikita natin mga kapatid, no, na walang hawak na tabak yung 300 valiant Legion soldiers, no? Only torch and trumpet. Ang mga Midianites naman ay naglaban sila. They fight each other with the Amalekites after they heard the sounds of the trumpets. So the Lord creating divine confusion. Gumawa siya ng kalilituhan ng kalaban. Tulad dyan, pinaglaban-laban sila, which is posible po na ito po ay madilim na lugar. Divine confusion in Hebrew is mehuma and self-destruction. So sila mismo nagpatayan. So tumakas ang iba, nalito po ang iba, tumakas po. So nagkaroon ng divine confusion. Kung tawagin sa Hebrew ay mehuma. M-E-H-U-M-A-H. Verse 23. At ang hukbo ng Israel ay tinipon mula sa Neptali, sa Aser at sa buong Manases at kalang hinabol ng Midian. So, ang Neptali na kinausap po sa last chapter po ito, kinausap po sila ni Gideon. So sila po ang inipon po at sila po ay humabol sa mga Midianita. So verse 24, nagpadala si Gideon ng mga sugo sa lahat ng lupaing maburol ng Ephraim na sinasabi, lusungin ninyo ang Midian at abangan ninyo sila sa tubig hanggang sa Bet-bara at gayon din ang Jordan. Sa gayoy, ang lahat, yung Jordan River po, sa gayoy ang lahat ng mga lalaki ng Ephraim ay tinipon at inagapan ang tubig tubig hanggang sa Bet-bara at ang Jordan. So, yung mga allied forces din po, mga kapwa kapatid nila ng mga Israelita tulad ng Neptali, Aser at yung buong Manases na kinontak niya. Yun ang humabol. So, maari, mga kapatid, yun yung 300. Yung 300 soldiers na yun, malamang yung mga galing kay Neptali, Aser. Tapos, yung mga humabol din naman dito sa yung pinigilan ng tubig, sila naman yung mga taga-Ephraim, anak ni Ephraim. Verse 25, kanilang hinuli ang dalawang prinsipe ng Midian, sina Oreb at Seeb, sa kanilang pagtugis sa Midian. Pinatay nila si Oreb, prinsipe lang po ito, sa bato ni Oreb at si Seeb sa pisaan ng ubas ni Seeb. Kanilang dinala ang mga ulo ni Oreb at Seeb kay Gideon sa kabilang Jordan. So nakahuli malamang yung mga taga-Ephraim. So hinuli nila si Oreb at Seeb, mga prinsipe ng Midian. So sila po yung pumatay. At ibinigay kay Gideon ang mga ulo na marahil pinugot po ng mga Ephraim. So yung 300 po, maaring hindi po sila yung 300 na yun, maaring hindi po sila nakalaban ng sword kasi wala nga silang hawakang tabak. Yung tabak na yun ay tabak ng Panginoon. Bigla may sumigaw, ang tabak ng Panginoon para sa Panginoon, mga kapatid. So, ang nangyari po ay nagkaroon ng tinatawag na the victory. So, nalito sila ng Lord. The victory is from God with the leadership of Gideon. So, no physical weapons. And then turn to the enemy. On the enemy, sword belongs to God. So, ang nagkaroon ng divine military strategy, una-una, ano bang ginawa? Ni-reduce ni Lord yung army and then surrounded the camp. Yung 300 na platoon, yung 3 platoon ba tawag doon? Na binanggit dito kanina, na each platoon ay mayroong 100 soldiers, pinalibutan nila po yung lugar at nalito po sila
And then, nagkaroon ng unconventional props. Unconventional props na kung tawagin. Yung jar, no? Yung jar na mayroong torch. And then yung trumpets. And then, nag-ingay po sila. Sudden noise and light. No, mga kapatid? God reduced the army of Gideon, naging 300. Surrounded the camps by 300. Unconventional props. Each man had a clay jar with a hidden burning torch inside and trumpet in his other hand. And then nagkaroon ng sudden noise and light as at the signal of 300 men smashed their clay jars. So nakita natin yon. And then they cried out, the sword of the Lord and Gideon. And the rout, yung mga dinaanan, the sudden noise, flashing lights in the dark, and loud shouts made the sleeping enemy think a massive army was attacking, leading to total panic and self-destruction. So, minsan yung mga paglusob sa gabi, minsan masosurprise mo yung kalaban. Kahit na napakarami po kalaban, basta sinurprise mo po sila, ang thinking kagad nila ay kapag hindi lang makita ang kalaban, sila nag-aaway at the same time, namamatay po at sila po'y tumatakbo na lang. Okay? So dito po nagkaroon ng total reliance po ang mga Israelita na 300, especially si Gideon. By using no human weapons and letting the enemy defeat themselves, God ensured Israel could not claim personal glory. Na kung tawagin ay in Hebrew ay tiferet. Ayaw ni Lord na magkaroon sila ng claimant o mag-claim sila ng personal glory nila for the victory. Kaya wala pong weapons ang mga soldiers na ito, 300, kasi gusto ni Lord, siya ang gagawa ng paraan para ma-defeat yung kalaban. And then mag-glorify si Lord. Hindi sila. Actually, wala pong ginawa yung 300. They are shouting lang, nag-ingay lang sila, may dalang clay jar, with torch, tsaka trumpets. Parang nangyari to sa nilusob nila at giniba yung wall of Jericho. Parang trumpets lang yata hawak nila doon tsaka tawag ito yung torch. So mga kapatid, ayaw ni Lord, no? So dito, we must rely totally to God. Ganon din sa ating labanan, no? So meron tayong 3 verses dito, tsaka mamaya yung counter meaning din po nung yung mga negative soldiers or negative requirements. So dito, we must rely totally to God in our battle. So sabi nga so tayo rin may labanan, mga kapatid. Wala pong exempted sa ating buhay. We are all a soldier of God. Lumalaban din po tayo. So kailangan din natin ng mag-prepare, mga kapatid. So magtiwala sa Panginoon. 2 Corinthians 12 verse 9 to 10. Ano sabi po dito? Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalo magmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. 9. Kaya alang-alang kay Kristo ako'y nasisiyahan, sabi ni Pablo, sa mga kahinaan. Paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna. Sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. So, yun ang sinasabi ni Pablo. Philippians 4, verse 12 to 13, Pilipos. Marunong ako magpakababa at marunong din ako magpakasagana. Si Pablo po kasi ang maraming naranasan labanan bilang lingkod ng Panginoon. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. And then Ephesians 6 verse 10 to 11, ito po yung introduction para mabuo po yung armor of God. Ephesians 6:10 to 11. Efeso 6:10 to 11.
Sabi po dito, sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Hindi sa kapangyarihan ng kaninumang lakas, hindi sa kapangyarihan ng pera, hindi sa kapangyarihan ng politiko, hindi ka sa kapangyarihan ng magandang hanap buhay, maunlad na negosyo, hindi sa kapangyarihan ng lahat ng bagay na yon. Magpatuloy, magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos, yung armor of God, upang kayo makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Mga kapatid, ang Diablo po ay hindi nakikita. Siya espiritu ang gumagala at siya po ay nanghihimasok sa buhay ng tao. Kaya kahit na anong kapangyarihan meron ka, lalo na ang pera, business, trabaho, o anuman, ito ay hindi pwede magtagal kung ipapantay natin ito sa kapangyarihan ng Panginoon. Sa kapangyarihan at lakas ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po magtatagumpay. Kaya doon tayo umasa, magdepende, mag-rely tayo totally sa Panginoon. So kanina, mga kapatid, bilang sundalo ng Panginoon, no, bilang tayo sundalo, like si Paul, ano ba sinasabi ni Paul in 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Yan natin. Sabi niya kay Timothy, makipagtiis ka ng mga kahirapan, gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay na buhay na ito. Yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya o nag-appoint. Tulad ni Pablo, bilang sundalo rin ng Panginoon, meron din talagang pinaglalabanan. Kanina, sa negative requirements, meron din po itong counter meaning sa pagiging sundalo tayo ng Panginoon dito sa lupa. Bilang sundalo ng Panginoon, mga kapatid, ano ba ang unang ayaw ng Panginoon? Yung sabi niya kanina, marami. Gideon, bawasan mo yan, marami yan. Ayaw niya ng maraming mga sundalo. Sa Panginoon din, sa paglilingkod bilang sundalo ng Panginoon, ayaw niya rin na masyadong busy sa mga ministry, busy doing good. Sabi nga ng ibang mga saying, but neglect what is right and what is correct, what is truth. Busy doing good, maganda to, gusto ko to. Pero nakakalimutan po yung bagay na matuwid. Ayaw din po yan ng Panginoon. Ganon din sa number 2. Ano ba yung number 2 kanina na binabanggit doon? Baka magmalaki sila at sabihin nila na ang kamay nila ang nagligtas sa kanila. Ayaw din ng Panginoon na maging mayabang at maging prideful. Kaya yung 1 and 2 ay magkarugtong po yun. Ano po ba ang mga gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon? Sabi nga ng Panginoon, Matthew 7, no, verse 21 to 23. Ito po yun, no, na bilang lingkod ng Panginoon. Sabi rito, hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kari ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa dami ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, lahat ay binibigyan ng pagpapahalaga na papasok daw sa langit. Pero hindi lahat. Kundi lamang yung mga taong sumunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. And then, verse 22, pupunta si Jesus sa tinatawag na judgment time. Sabi dito, sa araw na iyon, Matthew 7:21 to 23 po ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan o busy? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan o very busy sa ministry? At sa iyong pangalan, gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. So ito yon, yung napakaraming gawain sa Panginoon. Busy doing good, busy doing what they are, gifts from the Lord, but neglect what is right and correct and truth. O neglected daw. Neglecting. Ngayon, busy sa lahat ng gawain, sa gifts.
And then verse 23, sabi ni Lord, at kung magkagayon, ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. O yun, maraming ginagawa, very busy, pero gumagawa ng kasamaan. Actually, isa po ito sa nagbibigay ng warning sa akin. Nagiging vitamins ko po ito para alalahanin ko po na busy rin kasi ako eh. Inaamin ko po, pero nagbibigay po ito ng warning sa akin na mag-ingat po ako. Kasi po, napakahalaga po na hindi natin dapat ipagmalaki ang marami nating gawain sa Panginoon. Tapos, may halo, double standard o double, tawag dito, lifestyle ang ginagawa natin. Mabuti tapos masama. Hindi po. Ayaw po ni Lord yun. Malalaman niya po yun. Ano pa yung pangatlong negative requirements kanina ng pagiging sundalo? Bawal ang duwag. Yung nanginginig, sabi doon sa verse 3, yung mga takot. Pauwi na, sabi ni Lord. So, 22,000 yung umuwi. Bawal din bilang sundalo ng Panginoon, bawal din po yung duwag sa atin, mga kapatid. Sabi sa Apocalypse 21 verse 8, pahayag or revelation, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumaldubal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, ito po yung mga duwag. Yung gumagawa ng masasamang ganito, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi po kapag hindi ka po nananampalataya sa Panginoon, ito'y pag magpapatuloy lang itong mga masamang gawain na ito. Ano po yung masamang gawain? Ulitin ko po, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, yung mga ayaw manampalataya kay Kristo, ito po magiging resulta ng buhay nila. Ito po yung gagawin nila. Mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasampas sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, kanilang bahagi sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kapatid, kasi pag tayo pinanampalataya kay Kristo at pinuspos tayo ng banal na Espiritu, nagsisi tayo sa kasalanan, merong spiritual na gwardiya sa buhay natin, yung conviction. Meron nagko-convict sa atin sa kasalanan na huwag gawin o kaya magsisi sa kasalanan at sikaping maging matatag ang pananampalataya sa Panginoon. Lagi ka nang atin ng church, magbabasa ka ng Biblia, at ang mga buhay na luma na dati ay mawawala na unti-unti. 2 Corinthians 5:17, di ba? Sabi nga, kung kayo na kay Kristo, kayo bago nang nilalang. Ang luma ay wala na. Kayo bago na. Kaya yung mga nananampalataya kay Kristo, talagang iniiwanan na po yung lumang buhay. Yung mamamatay tao, mapakiapid, mangkukulam, sumasamba sa mga rebulto, Diyos-Diyosan, or yung Diyos-Diyosan ng pera, marami rin Diyos-Diyosan na hindi na maribulto, Diyos-Diyosan mga politiko, umaasa sa tao, Diyos-Diyosang maling relasyon, Diyos ang kapangyarihan, posisyon, mga Diyos-Diyosan din po yan. Sinungaling, lahat po daw to ay naghahantong sa lawa ng apoy, sa lake of fire. Siyempre po, wala pong may gusto nito. Lahat po ay ayaw natin ito. So, manalig tayo. Ayaw ni Lord yung duwag. At ikaapat, ano ikaapat na ayaw din ng Panginoon sa mga sundalo? Ang example niya doon, di ba? Yung umiinom na hindi gumagamit ng kamay, lumuluhod, tapos parang aso na ang dila ang ginagamit, umiinom, direkta sa tubig, hindi gumagamit ng kamay. Ang sinasabi natin doon, ano ba ang kahulugan nun? Yung tamad na sundalo. So, mga kapatid, ayaw rin naman yan ng tamad ng Panginoon. Sabi sa Jeremiah 48 verse 10, tingnan po natin, Jeremiah 48 verse 10, bagamat ito ay nasa labanan din, mga kapatid. Sumpain nawa siya na may kapabayaang gumagawa ng gawain ng Panginoon. At sumpain siya na inuurong ang kanyang tabak sa pagdanak ng dugo. So duwag makipaglaban,
duwag sumabak sa labanan. Yun nga ang naging problema ng mga Israelita kaya nagkakaproblema sila. Tanging si anak lang ni Jacob 'no, yung pamilya po ni ano ang lumaban sa Judah para itaboy yung mga kalaban. At ang dami lang kalaban po na nabuo sa Israel, sa Kanaan. According kay Roma, aklat ng Roma chapter 12, verse 11, no, huwag tayong maging duwag. Sabi rin dito, huwag maging tamad o huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. So may kahulugan din po yung kaninang mga negative requirements na ayaw rin na marami ng Lord na gawain tapos ipagmamalaki lang natin. Tapos gumagawa naman ng masama. Sayang lang po yung magandang ginagawa natin. And then ayaw din ng Panginoon na duwag din tayo sa pananampalataya. And then pangatlo, ayaw din ng Panginoon na tamad sa ministeryo. So yun lang mga kapatid. So may mga tinuturo si Lord sa atin. So next week, chapter 8, ang target naman ng mga ang target naman nila Gideon ay yung hari. Dito sa chapter 7, marami po namatay. Actually, 120,000 ang namatay. Basahin ko lang po yun, Hukom chapter 8, verse 10. Kasi next week pa naman to, no? Ito lang yung advance ano lang natin. Noon sina Zeba at Zalmuna, at yung mga hari, ay nasa Karkor. Kasama ang kanilang mga hukbo na may 15 lalaki, 15,000 lalaki lang natira sa kanila. Sila ang nalabi sa buong hukbo ng mga taga-silangan sapagkat napatay na ang 120,000 lalaki na humawak ng tabak. Ito na po yung mga naglabanan ng mga Midianites tsaka Amalekites. 120,000 yung nagpatayan sa isa't isa. Wala pong pinatay po dito yung mga 300 na soldiers ni Gideon. Yun ay para manampalataya sila sa Panginoon na tanging Diyos lamang ang may kapangyarihang magtagumpay laban sa kalaban. It is not a mathematical computation na paramihan, hindi po. Pakauntian at patatagan at palakihan ng pananampalataya. So, malaki ang pananampalataya ni Gideon sa dami ng proof of evidence na gusto niya malaman to confirm the calling, to confirm that he was chosen by the Lord as a leader, as isa sa mga judges para pamunuan po ang tagumpay. So, ganun din po tayo. Actually, wala pong nagtatagumpay. Kung tayo nasa Panginoon, bawat tagumpay natin, huwag natin kalilimutan, tagumpayan ng Panginoon. Kung tayo nasa Panginoon, ulitin ko po, bawat tagumpay natin, bawat blessing na tinatanggap natin, yan ay tagumpay ng Panginoon. Hindi natin yan tagumpay. Nagtatagumpay si Lord sa buhay natin at tayo ay nagiging bahagi lamang ng tagumpay. Hindi po siya bahagi ng tagumpay natin. Tayo lang ang nagiging bahagi ng tagumpay ng Panginoon. Tandaan natin, wala po tayong kakayahan. Wala po tayong weapons against evil. Wala po. Tinanggap lang natin yung Holy Spirit para maging tagapagtanggol natin sa evil spirit. And the evil spirit, no, siya po ay tinatalo ng Holy Spirit. Kasi espiritu sa espiritong labanan. Hindi natin kaya yon, hindi natin nakikita kalaban. Pero kung meron kang Holy Spirit, nakakalamang ka na pwede ka magtagumpay because of the Holy Spirit. Sige po, let's pray. Aming Diyos, salamat po ng mabuti sa iyong kabutihan. Salamat po sa lahat ng iyong pagpapala. Salamat din po sa biyahe kahapon na maulan. Ligtas po. At sa Meralco, mga requirements ng Meralco, Lord, bless niyo po kami na maayos po namin para sa pagdadagdag ng poste inside our compound doon sa Dominga Street. 10 poste po yung ilalagay. So, gabayan mo po ako, Lord, para malagyan po ng stake po yon ng marka sa mga susunod po para maisakatuparan rin po yung Panginoon. Dalangin din po namin, Lord, na i-bless rin po ang comfort sa family po ni Sister Cora Uy. Siya po'y kinuha niyo na, Panginoon. Kami po nagtitiwala na hindi po siya naliligaw. Siya po ay nasa inyong
kanlungan, aming Panginoon, at kami po'y nagtitiwala na kung ano yung pinangako mo sa Kanya, yun ay Kanyang matatamo, Panginoon. Salamat din po at ingatan niyo rin po yung mga pamilyang pupunta, even yung churches na pumupunta para makidalamhati. So pray kami para sa comfort and peace of mind and heart sa mga family na iwan ni Sister Cora. Uy, maraming po salamat aming Panginoon at nawal marami po kaming natutunan. Tulungan mo po kami i-apply po ang mga bagay na pinasasabi ninyo sa gabing ito. Madakila po nawa namin kayo at maluwalhati namin kayo, Ama. Maraming salamat, Ama. Aming Diyos, Ama. Itinatas ko po, Ama, ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Salamat po. God bless you all po.